Okay, November 20, Monday, Dark and Light Side episode of Life, episode 60 tayo. So, ito yung mga naging dahilan ngayong Lunes kung bakit tayo minalas, inalat, nabwisit, nawindang. O, diba? Tapos, ito yung mga solusyon dapat na nangyari kung hindi tayo nagkamali sa pinili natin mga desisyon, sa pinili natin tao, sa mga ipinaglaban natin, no? Diba? Ito dapat yon. So, kukuha tayo ng tigta-tatlong baraha dito. So, ito mga problema muna, umpisan natin. Ano ba yung meron? Una, ang pagiging matatag. Siguro lahat kayo marupok ngayon. Pangalawa, masyadong stress talaga do. Ayun, ito pa. Ay, Diyos ko, talagang reyna. Okay, so kalimitan siguro, no? Kapag pagdating sa pera, sa pag-ibig, nanghihina tayo. Yung parang wala tayong lakas ng loob, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, wala tayong ganang kumain, pumasok sa trabaho, nagkukulong sa kwarto, or umiiwas sa mga tao. Ito yon. Kasi kumbinar sinasabi dito na yung pagiging matatag mo, ibig sabihin marupok ka. Kasi ito yung problema, that's the opposite. And then ito yung mga hindi ka makatulog, depression, anxiety mo, those were the factors. Dahil na rin malamang siguro sa pera, no? Sa mga tao na may inaasahang pera tapos hindi dumating, di ba? May mga inaasahang tao na mag-aabot ng tulong pero hindi nag-abot ng tulong. Ito yung mga dahilan kasi lalong-lalo na kapag umaasa ka lang at wala kang sariling kita. Yun yung pinakamahirap. Yung lagi ka lang umaasa sa ibang tao para sa pagkain mo, sa bills mo, sa luho mo. At kapag yung taong yun bigla nang natigil, tigil ka din, di ba? So, yun yung mga pagkakamali ng bawat isa na kapag merong taong bumubuhay sa kanila, wala na silang ganang magtrabaho. Wala na silang ganang gumawa ng sarili nilang sources of income na kung sakali kapag dumating yung panahon na yung tao na yun mawala or tumigil, meron ka pang backup. Yun yung problema ng mga tao. Ngayon, tignan natin kung anong dapat, di ba? O, di ba? Dapat napuno ka ng grasya at pag-ibig. Pangalawa, dalawa sila. Okay, pangatlo, di ba? 5 of Pentacles and then 9 of Swords pa din. So, ibig sabihin, no, kung sinigurado mo ang sarili mo, no, inihanda mo ang sarili mo sa lahat ng pagsubok. Ito yung opposite. Kapag nandun ka, nagtrabaho ka, nag-ipon ka, nagpundar ka ng gamit, di ba? Kahit anong problema ang darating sa'yo, problema man sa pera or problema man sa emosyon, makakayanan mo ito kasi handang-handa ka. Hindi ka tulad dito, marupok ka, di ka makatulog, problema mo sa pera. Dito, ito yung pinakamatatag at pinakatama. Dapat napuno mo lahat ng potensyal. Potensyal sa pera, sa pag-ibig, sa kabutihan, sa kabaitan. Dapat meron kang reserve. Para kung magkaroon ka man ng problema sa pera, sa kalusugan, magkaroon ka man ng problema sa pag-ibig, at magiging dahilan ito ng stress, depression mo, kakayanin mo kasi may backup ikaw Ang pinakamahirap lang kasi na, lalong-lalo na sa larangan ng sakit, na kung may magkakasakit, wala kang huhuguting pera. Kailangan mo pang maghanap ng pera, magmakaawa sa mga kumare-kumpare mo, sa kaibigan mo, sa magulang ng asawa mo. 'Di ba? Yung nandun hanggang sa humantong ka sa punto na doon ka pahihingi ng tulong sa gobyerno. Dahil ito kasi isa kung naaalala niyo, so ito yung pinakamagandang example sa mga mag-asawa na nag-asawa kayo dahil mahal niyo lang ang bawat isa at dahil nabuntis lang. Hindi niyo inaasahan na kapag nag-asawa kayo, kailangan niyo parehong magbanat ng buto. Lalong-lalo na kung parehong magulang ay hindi naman mayaman. 'Di ba? Kasi given yun na kapag lumabas ka sa poder ng magulang mo at bumukod ka, lahat nun, sagot mo na.
Simula pagkain, tubig, ilaw, tapos yung gatas, diaper, at saka kung ano-ano pang kailangan ng mga anak mo. Kaya wala kang karapatang magreklamo na mahirap ganito, nakakapagod yung ganito. Kasi ginusto mo yan eh. Dahil kung sana, ayaw mo pala ng ganyang trabaho, ayaw mo ng ganyan stress, ayaw mo ng ganyan kadaming problema, di sana hindi ka sumuong sa isang desisyon ng pagsasama kung hindi ka pa handa financially, emotionally. Kasi sa buhay natin, hindi natin pwedeng ipambili ng pagkain yung pagmamahalan. Hindi natin pwedeng ibayad sa ilaw at tubig. Hindi rin natin pwedeng sabihin sa store na bibili ako ng gatas ng anak ko, ang ibabayad ko pag-ibig ko sa asawa ko. Di ba hindi ganoon? Hindi ka rin pwedeng manghiram sa kapitbahay mo ng bigas at ulam tapos sasabihin mo yung pambabayad ko is yung pag-ibig ko sa asawa ko. Di ba hindi ganoon? So eto yun. Yung sinasabi dito is punuin mo ng grasya ang sarili mo. Kung ano man yung mga potensyal na pwede mong pagkakakitaan, potensyal na pwede mong panghahawakan, paninigurado na kapag dumating ang panahon na magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka man ng adjustment period sa buhay mo, nakahanda ka at prepared ka. Yun yung pinakamahalaga doon. Di ba? So, sana nakarelate kayo. Huwag kayong maging marupok. Oh, yun na. Thank you. At proceed tayo sa real talk. Bye!